May malaking balita sa kaso ng dating American Idol contestant na mabilis umuusad patungong paglilitis. Wala pang 3 buwan matapos ang emosyonal niyang tawag sa gabi. Diyos ko, Miami County. Hindi nag-iisa. Diyos ko, may pumasok sa bahay ko. May pumasok sa bahay ko. Nandyan pa ba sila sa loob? Hindi ko alam. Pakiusap, pakiusap. Bilisan ninyo, pakiusap, pakiusap. Ano ang nakikita mo? Ang asawa ko. Got 2 shots to her head. Nalaman namin na hindi pa agad lilitisin si Caleb Flynn sa kasong umunoy pinatay niya ang kanyang asawa habang natutulog malapit sa kanilang 2 anak na babae. Bakit humiling si Caleb Flynn sa korte ng dagdag na oras? Tutok kami sa kasong ito, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Vanman, tunay na sangkap, walang eksepsyon. Kung at kailanman humarap sa pagliliti si Caleb Flynn dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang asawa, ang 2 nilang batang anak na babae ay siyam at 12 taong gulang lamang. Maaring kailangan nilang tumistigo tungkol sa gabing pinatay ang kanilang ina, habang ang kanilang ama ay ilang talampakan lang ang layo at nakasalalay ang kanyang kalayaan. Mahirap pula ng magiging emosyon sa silid kung mangyari yon. At hindi pa rin malinaw ngayon. Si Caleb Flynn ay nakatagdang humarap sa paglilitis sa ika-4 ng Mayo. Ngunit ngayong araw ay nakatanggap tayo ng balita mula sa korte sa Ohio. Hindi na matutuloy ang petsang yon. Sinabi sa amin na magpupulong ang mga abogado bukas para talakayin ito. Hindi isinuko ni Caleb Flynn ang karapatan sa mabilis na paglilitis at tuloy-tuloy ang proseso ng korte mula nang maaresto siya noong Pebrero. Lumapit ka. Iyan ang bodycam video ng siya ay inaresto sa labi ng istasyon ng pulis at ang tanong na yon ay mula sa taong kasama niya. Anong ebidensya ang hawak ng pulisya na si Caleb Flynn ang di umani pumatay sa ina ng kanyang mga anak na si Ashley Flynn? Ito ang babaeng minsan niyang pinuri sa American Idol, mahigit 1 dekada na. At ang tanong, anong ebidensya? Makatarungan ang tanong na ito. Sa puntong ito, hinala lang natin kung bakit sinasabi ng pulisya na hindi totoo ang kwento ni Caleb Flynn. Isinaysay niya na may pumasok ng sapilitan sa kanilang bahay sa cul-de-sac sa Tip City, Ohio at pinatay ang asawang si Ashley Flynn habang natutulog. Ngayon ay hawak na natin ang listahan ng mga saksi na isinumitay ng depensa sa korte ng mga taong maaring ipatawag upang tumistigo kung at kailan haharap sa paglilitis si Caleb Flynn. Tatalakayin natin ang ilang kapansin-pansing pangalan sa listang yon mamaya. Nalaman din natin na pupunta ang hurado sa bahay ni Caleb Flynn para personal na makita ang pinangyarihan ng krimen. Sinabi ng abogado ni Flynn sa korte na gusto niyang makita mismo ng mga hurado ang ayos ng bahay basta't pareho pa rin ang lahat gaya noong nakakatakot na araw noong Pebrero. Ayos lang sa anin na makita ng hurado ang lugar, basta't hindi inilipat ang kusina, hindi inilipat ang garahe, at hindi inilipat ang mga kwarto sa bahay. Sa totoo lang, hindi ko na rin iniintindi kung wala na ang bubong. Hindi lang talaga ito mahalaga sa kasong ito. Gusto ko lang na makita ng hurado ang pasukan at labasan mula sa bahay at ang lokasyon ng iba't ibang kwarto sa loob ng bahay. Kaya hindi naman talaga ito komplikado. Habang tinitingnan ng hurado ang bahay ni Caleb, may karapatan din siyang sumama para makita ito. Sinabi niya sa huom na ayaw niya yon. Bago natin talakayin ang listahan ng mga saksi at issue sa pagtestigo ng mga anak ni Caleb, gusto ko munang pag-usapan ang nakita ng mga pulis nang una silang dumating sa bahay ni Caleb Flynn noong madaling araw ng Pebrero 16. Corey. Sige, ayos na. Sunuri ka rito, Lipa. Wala nang iba. Sige. Nasa kwarto pa ang mga anak kong babae natutulog. Sige, tiningnan mo na ba? Sinilip mo na ba yon? 911, ooh. Sa ngayon, walang ibang papasok dito. Period. Lahat ng pinto ng sabay-sabay. Mga 2:30 ng madaling araw, tumawag si Caleb Flynn sa 911 na emosyonal. Ayon sa kanya, may nanghimasok sa bahay nila at pinatay ang kanyang asawa habang natutulog sa malapit ang mga anak nila. Makikita sa bodycam video na sinabi niyang natutulog pa rin sa mga kwarto ang 2 anak nilang babae. Ngayong buwan, naghay ng mosyon ang mga piskal na inaasahan ng estado na maraming bata ang magpapatotoo sa pangunahing kaso. Maaring mga hulugan ito na kailangang tumistigo ang 2 anak na babae ni Flynn
edad 12, habang nirilitis ang ama nila sa kaso ng pagpatay sa ina nila. Narito ang isang kawili-wiling palitan ng opinyon tungkol sa paksang yan. Dahil inilista ng Estado ang mga karapatan na gusto nilang magkaroon ng mga bata, kabilang dito ang pagkakaroon ng tagapagtaguyod o kinatawan ng biktima na pinili ng bata, na naroroon sa loob ng korte sa isang posisyon na malinaw na nakikita at malapit sa kanila. Ngayon, tumugon ng grupo ni Flynn na kinukwestiyon ng pangangailangan na magkaroon ng tagapagtaguyod ng bata sa loob ng silid habang sila ay nagbibigay ng kanilang testimonya. Sabi nila, walang ebidensyang nagpapakitang kailangan ng tagapagtaguyod at wala pang pagdinig. Ngayon, pag-usapan natin ang asawa ni Caleb, si Ashley. Ito ay isang babae na mukhang minahal ng komunidad. Siya ay isang lokal na coach ng volleyball. Isa rin siyang guro. At sila ni Caleb ay napaka-aktibo sa kanilang simbahan. Ayon kay Caleb, pumasok ang pumatay kay Ashley sa bahay nila sa bukas na pintuan ng garahe at binaril siya ng 2 beses habang nasa kama. Pakinggan mo ang kwento raw na sinabi niya sa dispatcher ng 911. Ano ang nakikita mo? Ang asawa ko ay dalawang tama siya ng bala sa ulo. Nagkalat ang dugo. Diyos ko. Diyos ko. Sir, please. Ma'am, huminga ka ng malalim, ha? May tao pa ba sa loob ng bahay? Wala, bukas na bukas ang pinto ko puntang garahe. Pakiusap, bilisan ninyo, pakiusap. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Nandito ang mga anak kong babae. Nandito ang mga anak kong babae. Nasaan siya? Nasa kama siya. Nasa kama siya. Kasama mo ba siya? Nasa kwarto ako. Tinitingnan ko siya. Oh, pakiusap. Nakalak ba pinto ninyo? Nakalak ang pinto papunta sa garahe. Nasa loob siya ng bahay. Oo, pakiusap. Oh my God, oh my God, oh my God. Nasaan yung kwarto na yan sa loob ng bahay? Pinapadala na ng partner ko ang mga pulis, okay? Pero kailangan kong sagutin mo ang tanong ko para maipadala ko sila sa inyo agad, okay? Anong tanong? Nasaan kayo sa loob ng bahay? Kasama ko siya na yan sa kwarto. Nasa kwarto nila ang anak kong babae. Ibig sabihin, hindi ka kasama ng mga bata. Kasama ko ang mga bata nang mangyari yun. Sige, pero hindi mo na sila kasama ngayon. Hindi, nasa kwarto pa sila at hindi pa gising. Diyos ko, Diyos ko. Makikita mong may kalituhan sa tawag kung nasaan ang mga bata sa bahay. Sinabi pa niyang, tulog ang mga bata, kahit bagong barilin ang nanay nila. Kapansin-pansin na hindi agad tumakbo si Caleb Flynn para protektahan ang kanyang mga anak. Pinabayaan lang niyang matulog ang mga ito ayon sa tawag na ito sa 911. Ngayon, ito ang sinabi niya tungkol sa kinaroroonan ni Ashley. Napatay na siya sa kama. May naririnig ka ba? Hindi, inaplos ko ang binti niya at tinawag ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Hindi ka sinasagot ng anak mong babae. No. Sandali lang. Oh, pasensya na. Sige. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Hindi ba sumasagot ang anak kong babae? Hindi, nasa kabila sila ng kwarto. Sige. Sa kwarto nila. Sige. May naririnig ka bang ingay sa loob ng bahay? Wala. Wala yung mukha niya. O, yung mukha niya. Bakit po yung multo? Sige, kaninong mukha? Mukha ng asawa ko. Mukha ng asawa mo. Oh, yung binaril. Binaril siya. Ano raw? Binaril, sabi ko. Saan siya binaril? Sa ulo. Sa ulo. Sana hindi ko maalat. Okay, humihinga pa ba siya? Hindi. Sa tingin ko hindi. Ashley, mahal, pakiusap. Diyos ko. Hindi na siya umihinga. Sa bodycam video, sinabi ni Caleb sa pulis na may baril siya sa glove box ng kotse. Hindi natin alam kung naniniwala ang mga otoridad na nasa kanila na ang hinihinalang sandata sa pagpatay sa kasong ito. Naredact ang video, pero rinig pa rin ang usapan ng mga pulis at ni Caleb. Kahit malabo sa screen, kita mo pa rin kung nasaan ang mga pulis sa bahay. Dito, nakikipag-usap sila kay Flynn at pagkatapos ay pumunta sila sa garahe habang sinusubukan nilang kumpirmahin ang kwento na sinasabi sa kanila ni Caleb. Ngayon na. Ngayon, kailangan mong huminga, okay? May pamilya ka bang pwedeng tawagan? Sige, nasaan ang telepono mo? Gusto mo bang tawagan ang pamilya mo? Sandali lang. Corey, binabantayan mo siya? Oh.
May tubig na sa paligid, wala pa sa base. Sa tingin ko nasa ilalim na ito. Oo, isang tao. Diyos ko. Ay, bukas ang pintuan doon. Totoo, bukas ang likod na pintuan. Gabi na ba sa labas? Kasi hindi ko makita. Closet ba yan? Sige. Ang konsepto ng kanela ay isang problemadong sirohano. Oo nga. Kukunin ba natin siya? Tingnan mo to, mag-ingat ka. Ay, naku, masakit. May dugo ba? Sige, tatapusin ko na lang. Uy, may nanonood sa kanya. Kailangan may nagbabantay sa kanya. Ngayon, ilang beses ko nang napanood ang bodycam video na ito at palaging tumatatak sa akin kung paano gustong siguraduhin ng mga pulis na nakikita nila si Caleb at kung paano pa sila nagbubulungan tungkol sa mga hinala nila sa kwento niya. Bukas ang likurang pinto. May parang pinto sa gilid dyan. Bukas ito. Kaya surin nyo ang garahe sa loob. Hindi namin ginawa. Bukas ang center console ng truck. Doon yung sinabi na doon nilalagay yung baril niya. Ang asawa. Sa parehong kwarto rin ba? Sa kama niya, sa kama. Hindi mo sila marinig? Hindi ko pa siya nakausap. Si Cory ang kumausap sa kanya. Base sa lahat ng alam natin tungkol kay Caleb, sa paningin ng ibang tao, siyang huling tao na iisipin mong gagawa ng bagay na tulad ng pagpatay sa kanyang asawa. Pagkalipas ng mga 45 minuto sa loob ng bahay, makikita natin sa bodycam video na lumabas siya. At may emosyonal siyang yakap sa isang tao na hindi pa nakikilala. Mukhang silang malapit na kaibigan o kahit isang miyembro ng pamilya. Panuorin ninyo. Pasensya na. Mahal. Pasensya na. Hindi ko talaga maintindihan. Kailangan mo ba ng grupo para bantayan ka? Sa palagay mo ba? Umasok ka lang ba para makita siya? Ang baybayin, ang pulis, hindi nila alam. Ang grocery, tulog na. Pwede ko ba itong kunin? Pwede ba tayong umupo na lang? Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko rin alam ang gagawin. Gulat lang ako. Nasa gulat pa ako. Yeah, I think maybe. Gusto mo bang umupo sa mga hagdan? You have a blanket. Can we get him a Yep. blanket? Give him a blanket.
Sino ang umikot sa bandang likod? Ano yan? Sino ang umikot sa bandang likod? Sa mga deputy? Mga demonyo. Wala sa amin ang umikot sa bandang likod. Wala. Ayaw mo ba? Lagawin namin yon? Hindi ko naman sa ayaw. Gigisingin ko sana si Aso na binaril dito. Pero 2 aso ang dumating. Pinaikot ko lang sila at ipinasok. Alam ko, baka may umikot pa para ilagay yung tape. Sana yun na yun. Sige. Sabi ni Troy, pwede magdala ng drone pero hindi mo alam ang hinahanap mo. Narinig ko, alam mo, narinig ko talaga at natigilan ako. Tapos tumakbo ako. At bukas na bukas ang pinto papunta sa garahe. At pagkatapos ay ako. How long were you? Nandito bago pa tayo dumating. Mga 20 segundo. Oh, hindi 2. Sige. Parang napanood ko ng mga laban ng pinsan mo. Walang sasakyan na lumabas. Oo. Wala akong nakitang mga mani. Sandali, wala rin ako nakita. Lahat ay mataas. Ako ang unang tumakbo. Pagpasok ko, bumilis ako. At sabi nila, tamaan mo ako ng kahit ano. Tama. At pagkatapos, pinatay ko ang sirena habang nakadapa siya para hindi ako makapanakot ng iba. And then, hindi kita mahanap nung una. Yung pinto sa likod, sa gilid lang ang bukas. Bukas pa rin yan. Pagkatapos mapatay si Ashley, sabi ng pulis, ng pangunahing teorya ay pagnanakaw na uwi sa pagkamatay. Nagpalipad din sila ng mga drone. May mga asong panghanap sa lugar pero sabi nila walang nakita. Kahit anong palatandaan ng nanghimasok. Si Caleb. Gusto kong tumayo ka. Si? Lumapit ka. Ano yan? Iharap mo yan. Gino. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Caleb Flynn at kinasuhan ng pagpatay kay Ashley. Hindi pa natin nakikita ang video ng interogasyon at hindi pa rin talaga natin alam kung ano ang pinakabuod ng kaso ng Estado laban kay Caleb Flynn at kung bakit nila pinaniniwala ang kasinungalingan ang sinasabi niya sa kanila. Hanggang ngayon, walang motibo sa di umano'y krimen ang inilabas sa publiko. Pasensya po at sa ganitong sitwasyon pa tayo nakita, sir. Ulitin ko, Will na lang ang itawag mo sa akin. Ano nga ulit pangalan mo, sir? Caleb. Caleb. Sige. Darating ang magulang ko mula probinsya, kaya dala ko telepono at gamit ko. Susubukan kong ayusin lahat gamit yon. At alam mo na, titingnan namin kung ano magagawa namin para maibalik agad sa'yo. Pero sa kasamaang palad, sa ganitong sitwasyon, karaniwan na sa amin na kolektahin ng lahat. Lalabas muna ako habang may ginagawa kayo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sige. Medyo simple lang ang proseso. Sige, Detective Morgan. Oh, meron ako. Salamat. Sinabi ko na sa'yo, para sa touch DNA, kung may naiwan na bagay sa tirahan, matatanggal ka sa listahan. Kumbaga, kung ganun, kapag nakita ng crime lab at sinabi nilang, okay, hindi, tugma ito sa may-ari ng bahay. Kaya kailangan natin yon. O kung hindi tutugma, may isa pa tayong profile at kailangan nating alamin kung kanino yon. Kaya dito sa mga ito. Napakasimple lang nito, bago at sterile ang balot nito. Ibuka mo lang, bibig mo, ilalagay ko, at ipapahid sa loob ng pising imo ng ilang beses. Ito ang video ni Caleb na voluntaryo nagbibigay ng DNA sa mga pulis sa istasyon. Si Flynn ay nasa kustodiya mula nang maaresto at ilang beses nang humarap sa korte. Itinakdaan ng hukom ang paglilitis sa Mayo 4. Sa huling pagdinig, sinabi ng abogado ni Flynn na wala silang ihaing motion noon. Ngayon, magkakaroon ng pagkaantala. Naghay ng motion ang abogado ni Flynn para ipagpaliban ng 21 araw ang paglilitis. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay ng Estado ng maraming ebidensya na ang ilan dito ay talagang may kaugnayan. At muli ngayong Martes, nagpasya ang isang hukom na ipagpaliban ang kaso. Ngunit hindi pa natin alam kung kailan itatakda ang bagong petsa ng paglilitis. May listahan tayo ng mga posibleng saksi ng depensa at isinapubliko na ito. Kabilang sa listahan ang hepe ng pulisya ng Tip City, Ohio, ang ahensiyang ng aresto, ilang opisyal ng Tip City Police Department, at mga ahente ng FBI. Tinawag ang pamahalaang federal para tumulong sa investigasyon. Batay sa mga address,
Mukhang kasama rin sa listahan ng ilan sa mga kapitbahay ni Flynn. May dalawang bahagi na binura ang mga pangalan sa listahan ng posibleng saksi. Kaya hindi natin alam kung sino sila. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ang kasong ito ay si retiradong Hukom Fernand Drucker na ngayon ay isang abogado. Maraming salamat gaya ng dati sa pagbibigay ng oras para makasama kami dito sa Law and Crime. Para mabilis na mabilis ang takbo ng kasong ito papunta sa paglilitis. Ngayon, alam na natin na maantala ito. Ano ang masasabi mo sa estratehiya ng depensa na parang tuloy-tuloy lang sila? Na parang sa Mayo 4, si Caleb Flynn ay haharap na sa paglilitis. Alam mo, mahirap talagang malaman. Salamat sa pag-imbita at pinahahalagahan ko na nandito ako. At tuwing pinag-uusapan natin ang Mayo, isa akong malaking tagahanga ng Star Wars. Kaya gusto ko talaga ang petsang yon. May the 4th be with you. Gets ko yan. Siyempre. May lightsaber ako sa likod ko, pero pagdating sa estratehiya at mga paglilitis, di mo talaga alam ang nangyayari sa likod ng eksena. Hindi mo alam kung may kabadahin sa isang sapsi na lumitaw o kung may impormasyong nabunyag sa daan-daan o libu-libong pahina ng mga dokumento na nire-review ng mga abogado bilang paghahanda. Hindi mo alam kung ang saksi mong pinaghandaan at inaasahan ay may sasabihin. May mga impormasyon sa likod ng eksena na posibleng binabago nila ang kwento. Hindi mo talaga alam. Pero ang alam natin ay bahagi ng hinihiling na pangkaantala dito ay may kinalaman sa paghihintay ng ulat mula sa isang eksperto. Sa mga patakaran sa kriminal ng Ohio, may takdang panahon na itinakda ng batas bago mo harapin ang ulat ng eksperto. Bawat estado may sarili ring patakaran sa kriminal at sibil. Kaya naman, nauunawaan ang pagkaantala dito dahil nga may ideya na magkakaroon na ng eksperto o may isa pang ulat ng eksperto. Kailangan nilang magkaroon ng oras para maghanda para doon. Isang linggo ay hindi sapat batay sa ating mga patakaran. Anong klaseng eksperto kaya ito? Kasi parang general lang yung nakalagay sa court document. Expert report lang. Madalas ba, ano ang nilalaman ng expert report sa ganitong kaso? Nakakatawa nga eh. Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon ako ng ganitong usapan kasama ang isa kong kaibigang hindi abogado. Sa totoo lang, nangyari ito sa simbahan. Sabi ko, sa mga paglilitis, may dalawang uri ng saksi. May lay witness at expert witness. Ang lay witness ay sinumang nagsasabing, nakita ko yon o pamilyar ako sa mga taong yan, depende sa kaso. Ang expert naman ay kahit sino may espesyal na kaalaman o impormasyon tungkol sa mga katotohanan, proseso o ebidensya. Kaya sa konteksto ng isang kaso ng pagpatay, pwede kang magkaroon ng expert witness tungkol sa kahit anong bagay. Pwede kang magkaroon ng expert witness na magpapatotoo tungkol sa ebidensya ng pagtilamsik ng dugo at kung paano talaga tumilamsik ang dugo, depende sa direksyon ng baril at kung saan pinaputok ang mga bala, ilan ang pinaputok at sa anong pagkakasunod-sunod. Maaring kumuha ng expert na magbibigay ng opinyon sa kung gaano nakatagal mula nang mamatay ang biktima. Pwede kang magkaroon ng voice expert na magpapatotoo tungkol sa pagiging lehitimo ng isang tawag sa telepono at kung ano ang naririnig nila sa boses ng tao. Ibig ko sabihin, marami talagang posibleng maging eksperto. Ibig sabihin ay mga taong may espesyal na kaalaman, kasanayan, karanasan o pagsasanay sa isang particular na larangan. Maaring makatulong sa tagapagpasya sa mga katotohanan ng kaso gaya ng hurado o hukom. Dito, pinag-uusapan natin ang isang taong maaaring tumingin sa mga mata ng hurado at magsabi, batay sa aking siyentipikong kaalaman at karanasan, ito ang ibig sabihin nito sa larangang ito. Kaya maaring kahit ano ang mading papel ng eksperto. Maaring ito ay mabigat o maaring ito ay isang bagay na simple na maaring makatulong sa kaso sa kahit anong paraan. Dahil sa motion ni Caleb Flynn, noong una, nang humiling sila na ipagpaliban ng paglilitis, may usapan tungkol sa discovery at may sinabi ang kanyang abogado na may ilang bahagi nito na mahalaga. Maraming impormasyon at ebidensyang pumapasok at sinabing posibleng magamit ang ilan dito sa depensa nila. Ano ba talaga ang proseso ng discovery? Kasi, based sa pagkakasulat, parang passive-aggressive, parang patama sa mga piskal na sinasabing, "Hoy, ang dami niyong pinapadala sa amin." Pero kaunti lang dito ang talagang kailangan sa paghahanda ng depensa sa paglilitis. Parang may nararamdaman ba kayong tactical na galawan sa pagitan ng prosekusyon at depensa dito? Na parang sinasabi ng isa sa kanila, ibibigay namin lahat, pero alam naming matatagalan kayong tingnan yan.
Kaya interesting yung tanong at obserbasyon mo. 30 taon na akong nagpa-practice, naging piskal na rin ako. Kaya malaking bahagi ng karera ko, bilang piskal ako ng simula, tapos naging hukom ako, tapos nagtrabaho ako sa civil rights, at yan ang ginagawa ko ngayon, pati na rin ang personal injury. At ibig kong sabihin, sa bawat kaso ng paglilitis, laging may bahagi ng tinatawag mong palarong taktika. Malungkot para sa akin dahil buhay ng tao ang nakataya. Hinaharap natin ang pinakamabigat na maaaring mangyari sa isang tao. At bilang mga abogado, hinaharap din natin ang ganitong laro. Alam mo, isa ito sa mga bagay na nakakainis para sa akin. Pero totoo naman ito. At oo, sinasabi ng mga korte at ng batas na hindi namin tinatanggap o sinusuportahan ang sorpresahang paglilitis. Ayaw naming mangyari na may biglang maglabas ng ebidensya sa huling sandali nang hindi handa ang kabilang panig. Kaya ang mga patakaran at ang paraan ng pagganap ng mga hukom ay nilalayong bawasan ang mga ganitong uri ng paglilitis na may sorpresa. Kaya nagbibigay ito ng oras para suriin ang mga rekord. Kinakailangan din itong ibunyag kung sino-sino ang mga testigo at kung ano ang inaasahang sasabihin nila sa kanilang testimonya. Bilang abogado, hindi ko kailangang sabihin sa kabilang panig lahat ng tanong na itatanong ko sa testigo sa witness stand. Iyon ay sarili kong personal na tala at produkto ng aking trabaho na hinubog ko sa loob ng 30 taon ng aking propesyon. Hindi ko kailangang sabihin sa kanila ang lahat. Ibibigay ko lahat ng meron ako, pero alam ko kung ano ang gagamitin ko. At ang kabilang panig, ang bahalang umunawa nyon ayon sa sarili nilang estratehiya sa depensa. Sa tingin ko, baka ito ang ilan sa nakikita natin na yon. Oo, sigurado rin ako para sa mga taga-usig, ibibigay namin lahat ng meron kami. Kaya kung makakuha kami ng hatol, hindi mo pwedeng sabihin na hindi namin binigay lahat ng ebidensya para sa depensa mo. At walang sorpresa sa kasong ito. Nalaman namin na posibleng ang mga anak na babae ni Caleb Flynn, na siyam at 12 taong gulang. Grabe, mahirap ang bahaging ito ng kwento. Dahil sinasabing nasa loob ng bahay at natutulog ang mga anak ni Caleb Flynn nang mangyari ito. Pero posible pa rin silang ipatawag bilang testigo. At mahirap isipin kung ano ang magiging pakiramdam at emosyon sa loob ng silid kapag nangyari yon. Pero sabi ng Estado, gusto nilang siguraduhin na may mga taga-suporta na maaaring tumulong sa siyam at 12 taong gulang kung sakaling sila ay tumayo sa witness stand. Ngayon, nagsumiti ng motion ng depensa na nagtatanong kung bakit kailangan ng mga taga-suporta. Hindi nila sinabing hindi dapat, pero baka kailangan ng pagdinig at mas malinaw na pag-uusap. Ano ang masasabi mo tungkol sa palitan ng opinyon na nangyayari? Sinasabi ng batas na, tingnan mo, pinapayagan naming magpatotoo ang mga menor de edad na wala pang 18 taong gulang. Dayunpaman, kinikilala ang pagiging sensitibo ng mga kabataan sa ganitong mga sitwasyon, magkakaroon tayo ng ilang mga proteksyon para sa kanila. Pwedeng itago sila sa likod ng screen para di makita ng akusado, pero makikita pa rin sila ng hurado at hukom, kaya makikita ang kanilang reaksyon. Magkakaroon ng taga-suporta na malapit sa kanila para maging komportable sila. Ibig kong sabihin, marami pang ibang bagay, pero ang depensa ay nagsasabi, sige, ayos lang yon. Alam namin na sinasabi yon ng batas, pero hindi ito otomatiko. Hindi porket ang bata ang tumetestigo ay hindi na pwedeng makita sila ng depensa. Kailangan mong magbigay ng dahilan kung bakit natatakot ang bata na tumestigo o bakit siya magiging hindi komportable. At kung walang paunang paliwanag, kung walang sapat na dahilan para ipatupad ang mga proteksyong iyon mula sa pananaw ng depensa, sinasabi nila na hindi. Dapat ay makapagtestigo sila na parang isang karaniwang saksi lang. At hanggat hindi mapatunayan mo, taga-usik, na may dahilan kung bakit dapat ipatupad ang mga particular at espesipikong proteksyong iyon dito. Hindi kami sang-ayon. At gusto naming magkaroon ng desisyon ang korte na kinakailangan nito, hindi yung otomatiko lang at may saysay yun. Ano kadalasan ang pamantayan doon? Sa tingin ko, pwede mong sabihin na tulad ng mga batang siyam at 12 elementary pa sila, 12 anyos, halos junior high school na. Ibig kong sabihin, ito ay kaso kung saan nawala ang buhay ng nanay mo at kalayaan ng tatay mo ang nakataya. Parang yun pa lang, kahit para sa isang adulto sa ganoong sitwasyon, ang pagtestigo ay magiging nakakatrauma na. Parang ano bang pamantayan na inahanap ng korte para masabi talaga na oo, naabot mo ng antas
Naabot mo ng antas kung saan pwedeng may taga-suportang tutulong sa batang ito na magpatotoo. Sige, bibigyan kita ng perpektong halimbawa kung kailan ideal ang sitwasyong iyon. Halimbawa, may isang tao na inakusahan ng pang-aabuso sa bata o huwag naman sana. At alam nating nangyayari ang mga kasong yon ng sexual na pang-aabuso sa isang menor de edad. At ito ay isang tao na may impluensya o autoridad sa batang ito bago sila nauwi sa korte. At ang batang iyon na yon ay tinawag para literal na ituro ang tao na maaaring nagluwal sa kanila o pinalaki sila sa kanilang bahay bilang magulang o step-parent. At ngayon, kailangan nilang tumayo at tumestigo laban sa taong iyon. Sa paghahanda, malamang na ipinahayag ng batang yon sa taga-usig ang kanilang tapot o pag-aatubili na gawin yon. At iyon ang magiging perpektong halimbawa kung saan kinakailangan ang mga patakaran at proteksyong iyon upang matiyak na may kakayahan ang bata na tumayo sa witness stand at magpatotoo. Hindi natin alam yan dito. Alam mo, inaakala natin na dahil tinatawag ng taga-usig ang mga bata para magpatotoo sa kasong ito laban, well, mantetestigo sila para sa estado. Kaya marahil ay nagpatotoo sila laban sa kanilang ama. Pero hindi natin alam ang relasyon. Hindi natin alam ang impluensya. Hindi natin alam kung paano nakitungo o nakipag-ugnayan ang ama sa mga bata. Hindi pa nga natin alam kung alam ba ng mga bata ang nangyayari noong naganap ito. Alam lang natin na ang alegasyon ay natutulog sila nang mangyari ang pampatay. Pero di natin alam kung paano sila naapektuhan o ano ang napag-usapan. Hindi natin alam ang mga iyon. Mula sa pananaw ng depensa, iyon ang punto. Hindi natin alam ang mga iyon. At hanggat hindi natin alam na may problema, ang posisyon namin ay dapat magpatuloy ang testimonya gaya ng dati. Hanggat hindi maipakita ng estado na epektibo talaga ang mga bagay na iyon. May dahilan kung bakit kailangan magtestimonya ang mga bata sa likod ng screen at mapailalim sa proteksyon ng batas kung nararapa. Kung nilitis si Caleb Flynn, pwedeng bumisita ang hurado sa kanyang bahay para makita kung saan umano ito nangyari. Sinabi niya na tatalikuran niya ang karapatang dumalo kasama ang hurado kung mangyari yon. Gaano ka-epektibo yon para sa mga taga-usig na dalhin ang hurado sa bahay kung saan nangyari ang lahat ng ito para may kwento nila sa hurado kung paano raw nangyari ang lahat? Apo, palagi akong naniwala sa bisa ng pagbisita sa mismong lugar. Kahit pa ito ay lugar ng isang maladim na aksidente sa kalsada o pagbisita ng hurado mismo sa lugar. Sa isang bahay na ganito, kung saan naganap ang isang pangpatay bilang hukom, taga-usig o abogado ng depensa, palagi akong sumusuporta sa pagbisita sa mismong lugar. Dahil kung ang hurado ang magpapasya base sa mga ebidensya, mas maganda kung mas malinaw nilang maunawaan kung saan, kailan, ano, paano at bakit mas magiging kumpiyansa sila at mas may batayan ang magiging pasya nila. Hindi lang sa mga larawan at paliwanag ng sapsi. Kaya, alam mo, mula sa magkabilang panig, iminumungkahi ko na makakatulong talaga ang pagbisita sa mismong lugar. Malinaw ito dahil walang pagtutol mula depensa, prosekusyon ang nagmungkahi at parehong pumayag ang magkabilang panig na bisitahin ang lugar. Ngayon, yung ideya na sinasabi ng akusado na ayaw niyang pumunta, ayaw niyang nandoon, naiintindihan ko yon mula sa panig ng depensa at mula rin sa panig ng prosekusyon na maaaring subukang samantalahin yon. Sa tingin ko, hindi nila magagawa yon dahil may karapatan siya sa ikalimang susog na hindi maaring gamitin laban sa kanya ang hindi niya pampunta sa lugar. Pero kasal sila. At kung gusto mong maniwala na siya ang gumawa ng krimeng ito o kung siya ay inosente, hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala gaya ng hinihingi ng batas, siguradong mahirap yon. Nakatira ang mga anak niya sa bahay. Nandun silang lahat. Kung ginawa man niya o hindi, bilang akusado, maiintindihan kung bakit ayaw niyang pumunta roon habang nandoon ang mga magpapasya. Oo, at makikita natin kung anong mangyayari. Ibig kong sabihin, nakatakda yon sa Mayo 4 parang. Sa bilis ng mga pangyayari, akala namin talaga mangyayari na yon sa Mayo 4. Pero ngayon, alam na natin maaantala ito. Titingnan natin kung anong susunod na mangyayari. Retiradong hukom finan rocker, abogado. Lagi magandang makasama ka rito sa Law and Crime. Salamat sa pagdalo mo rito.
Maraming salamat. Diyan ang tatapos ang On The Case na hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa YouTube at Spotify at nakastream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa susunod.